Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Talaga naman na pinaghahanda na nga ang kabaongan ni Kuting ng Norte dahil talagang matutuluyan na ito at hindi pa muling makakabangon. Dito nga natin mapapansin na talagang magbabago na ang takbo ng bansang Pilipinas kung matutuluyan na itong si Kuting ng Norte at mapapalitan ang mga liderato na namumuno sa bansa natin. Dito nga natin mapapansin na kaya pala pilit na binabangon ang impeachment nga ni BP Inday Sara dahil alam nila na malapit na itong si Kuting ng Norte. Dahil kung alam nila na si BP Inday Sara ang uupo bilang Pangulo ng bansa natin ay paniguradong masisibak sila at maiimbestigahan. Dito nga natin makikita na talagang takot nga sila sa liderato ni BP Inday Sara. Kaya naman ngayon palabang, habang medyo malakas pa itong si Kuting ng Norte ng konti, ay talagang ginagawa na nila ang kanilang mga kapangyarihan. Nagsama-sama ng mga korop na opisyales para pabagsakin si BP Inday Sara. Ngunit hindi pa rin ito nagpapatinag dahil talagang pagsisilbihan pa niya ang taong bayan at bansang Pilipinas. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Na talagang, di ba, tama na naman tayo, kinidnap talaga nila si Manong Jason sa. Right? Hindi pwedeng sorry lang. Mamaya babalang kasi natin, nagsalita kasi yung abogado ni Jason sa si Attorney Tolentino. Pakinggan muna natin siya bago tayo mag-react. Here we go. This court. So, ang jurisdiction of this court. So, ang ginawa naman ng RTC, ni-require nila ang DOJ mag-comment within 10 days. Kung walang comment yun, submitted for resolution na yan. Mabigat talaga ang argument natin na ang RTC walang jurisdiction, RTC ng Pasay, kasi the alleged offended party is the President of the Philippines. Dabangag. Ang sabi ng batas kasi na venue is jurisdictional in criminal case. Ibig sabihin doon, kung saan nangyari ang alleged krimen, doon dapat i-file ang kaso. So saan ba nangyari ang nasaktan ang damdamin na ating presidente, yung kanyang reputasyon allegedly nasaktan? Nandito ba sa Pasay? Hindi. Exactly. Kung may nasaktan man siya, allegedly nasaktan siya, wala akong pag-aamin, allegedly nasaktan siya, doon sa Manila, hindi dito. So, yun ang argument natin na walang jurisdiction ang Pasay. But bago nag-start ang hearing, in fairness ng RTC judge natin, humingi siya ng paumanhin. So, in my long time of practice, ngayon ako narinig na isang judge tumayo, very humble enough, humingi ng paumanhin na sa pagkakamali nila. Pagkakamali ng court na because of that pagkakamali, na-deprive ang liberty ng isang presumed innocent na tao. Hindi pa convicted si Jason sa. He is presumed innocent. He has the right to due process. But despite the presumption of innocence, nakulong siya for 4 or 5 days. Until now, nakakulungan pa. Nakulong pa rin. Because of sa pagkakamali. Second, may order ang DOJ na bawal manghuli sa mga available offense pag weekend or eve ng weekend or holiday. But naghuli pa rin ng NBI kasi nakalagay doon sa warrant of arrest na non-billable. That's why first time ko nakita na isang judge very humble enough humingi ng tawad sa kliyente natin na si Jason sa pagkakamali nila. Ang reason naman ni judge, mayroon daw silang form, yung platform na pag ilagay mo doon bail required o bail zero ilagay sa form daw ang ma-print daw non-bailable. Or kahit na hindi yata na nabasa, pinipirmahan pa rin niya. So doon ang pagkakamali. Hindi pwedeng ang ginawa niyang reason, ang online form or format ng Supreme Court or anong tawag doon sa warrant. So dahil doon sa format na yan, nakalagay non-bailable. It was not intentional daw the part sa court. It was not court. intentional? Jurisdiction. Okay, so mga kababayan, off muna natin.
Okay, so mga palangga, nakita nyo, nag-sorry. Kayo ba? Tatanungin ko kayo, papayag ba kayo mag-sorry-sorry na lang? Okay, number 1 point, mga kababayan. Ang punto dito, kinulong nila si Jason Sa na may asthma na old age na rin at may karamdaman. So pinapaliwanag ni Atty. Tolentino na yun nga, ang sabi ng batas, yun explain na niya, jurisdictional, okay? Teka wait, yung criminal, I mean, jurisdictional, yung criminal case supposedly. Yun nga, pinapaliwanag niya na ang nasasaktan ba, kung nasaktan man siya, si Bangag. Diba? So alam na natin yan, na itong alleged crime na ini-explain ni Atty. Tolentino ay mga tanim kaso. Okay? Mga fabricated para talagang hulihin si Jason Sa dahil hindi kaya ng Bangag administration na ito ang kritisismo mula sa atin. So pinapaliwanag ng abogado ni Jason Sa na yung offended party, allegedly, si Bangag, which is yung presidente niyong Addictus. Di ba? Unang-una, hindi naman nag-file ng case. Ang NBI dapat, hindi talaga sila mang-kidnap. Kidnapping to. Di ba? Kidnapping to, sinira nila, minagshot nila, binaboy nila si Jason Sa, pinahiya nila. Di ba? Anong nararamdaman ng pamilya ni Jason Sa? Pinaliwanag ni Atty. Tolentino na walang jurisdiction ng RTC sa Pasay. Bakit hinuli? Kasi utos ni Bangag para magkaroon ng chilling effect para matakot tayo. Tama? Ilang days na siya doon? 4 days? 5 days? Ngayong araw na ito? Ngayon, anong sinasabi ng hindi niya pinangalanan. Alamin nga natin kung sino yung judge na yon. So, ang ginawa daw nila ay ni-require ng DOJ ba na mag-comment? Yeah, Department of Justice na mag-comment yung RTC dun sa ginawa nila. Nagsubmit sila ng resolution para dito sa isyong ito. So ngayon, mga palangga, yung nakakagalit, dineprive na ang kalayaan o ang pagiging malaya ni Jason Sa na nangangailangan ng medical attention o medical intervention dahil nakita naman natin talaga hindi siya hindi katulad ng iba na nag-acting lang na may sakit, siya talaga may puff siya, 'di ba? Talaga nakikita mo ginahapo na siya, hinihingal siya. So ngayon na sasabihin, sorry na lang. Mismo ang abogado niya at alam naman ng mga abogado na hindi pa convicted si Jason Sa. Nasaan yung due process na to? 'Di ba? Anong sinasabi niya na non-bailable, nailagay kasi dun sa form na yon sa online, chuchu, nakalagay, sinulat ko yun eh. Sabi niya, sabi doon ng judge, yung platform kasi na pinag-encodean nitong warrant of arrest na nakalagay na non-bailable, nakalagay kasi doon bill 0. Okay, di ba sa explanation, bill 0, pero nung lumabas sa form online, ang nakalagay non-bailable. Sino kasi nung kasalanan yun? Hindi pwedeng sorry yun ng mga kababayan. Hindi mo pwedeng ikulong mo, kastiguhin mo, what if kung binugbog na nila sa loob si Jason Sa o kung sino mang akusado, kung sino mang pinagbintangan, kung sino mang tinamnan nilang kaso. Hindi ka pwede mag-sorry na lang. Hindi ka pwede magtawag na lang, he's so humble enough. Naku, Atty. Tolentino, hindi po pwedeng he's so humble enough. Ibig sabihin, lahat na lang ng pagkakamali, alam namin nakasabwat yan ng NBI. Alam namin yung judge na yan, baka napilitan lang or what. Diba, kung talagang pinilit siya or pinakausapan siya ni Lisa Tanas o ni Matibag na sige, anuhin mo yan. Later on, aaminin. Ipahiya muna natin si Jason Sa. Ang papalusot na lang natin is ganito, yung explanation nga, yung platform na sa website ay, nakalagay, bill 0, then later on sa form lumabas non-bailable. Anong kaputang inahan yan? Matagal na siyang judge, tatanga-tanga pa rin siya? Hindi ba niyang tinignan kung bago siya pumirma? Hindi ito being humble. Hindi ka pwede magkamali. Dapat sa kanya ma-disbar. Mga kababayan, hindi pwedeng ganyan na lang na pakahirapan ka muna ng 4 days, 5 days dahil inutusan ka ni Marcos Jr., inutusan ka ni Lisa Tanas, tapos later, pasensya ka naman nung Jay ha, kasi yung form kasi doon sa online, kasalanan kasi yun ng mga nag-encode, yung template, chuchu. Putang ina, pipirmahan niya yun bago
kidnapping, that's our word. Kahit nasabi mong nasa template na yon, judge kang putang ina ka, dapat bago ka pumirma dahil nakasalalay ang buhay, ang kapalaran ng isang taong, inosente, na hindi pa nililitis. Diba? Pinagtripan lang ng bangag. Hindi po pwede mag-sorry-sorry, Attorney Tolentino. You have to fight a case against the judge or disbar him. Hindi po pwedeng ganun kasi yung template doon sa online, chuchu-chuchu. Diba? Kaya nagkaroon ng non-bailable kasi nakalagay doon sa platform. It's supposed to be bill 0 doon sa particular case ni Jason. But it just so happened, nagkamali yung platform doon sa kaputang inahang online. So, nasa na yung digital infrastructure ni Bangag? Tapos nagkakamali pala kayo, nakukulong, magpapakulong muna kayo, di ba? Another segue natin. Pinondohan niya ng Bangag administration yung digital putang inang infrastructure na yan. Tapos sasabihin ng judge, nagkamali kasi, pasensya na, sorry na. Instead of zero bail ang nakalagay, dapat zero, meaning, wala itong, hindi dapat, basta zero bail yung explanation niya. Din mga palangga, ang lumabas sa form, ganun-ganun na lang. Pipirmahan niya yan, huwag tayong gawing gago. Hindi naman yan form lang, ipiprinta mo, okay, huliin mo na yan, na hindi niya titingnan, sino man yan jutang ginines na judge na yan, mga kababayan, hindi pwedeng palusot yun. Kinulong nila ng 4 days, magpa 5 days na. What if kung inatake sa puso si Manong Jason sa loob dahil sa stress na ibinigay nila, panakot nila. Dapat kayong mga kamag-anak, kayong mga nagmamahal kay Jason you file a case against this judge. Hindi po pwede ito, mga kababayan. Hindi po pwede nagkamali lang sorry naman, ganyan, chuchu-chuchu. Pwede ba yun? What if, mga kababayan, kung ang hatol pala nito ay bitay? Diba? Irreversible. Let's say, for example, nung araw na yon, humatol lang, ito example lang naman. Kasi nakakagalit Diba? Anong sabi ko sa inyo? Kidnapping tong ginagawa. What if? Okay, what if pala nung araw na yon na dinampot siya, irreversible yung desisyon ng judge. Nasasabihin niya, bitayin si Juan de la Cruz. Kunwari lang to. Ginorgor na, binitay na si Juan de la Cruz. Tapos after 4 days, 5 days, pwede bang sasabihin niya, ay sorry, hindi ko kasi nabasa. Hindi pala dapat si Juan de la Cruz ang bibitayin. Si Bangag Jr. pala dapat ang bibitayin. Diba? Nakita nyo kung gaano kawalan ng hustisya sa bayan natin? Attorney Tolentino, hindi ako bibilid sa iyo kapag ito pinatawad mo. I know na alam nyo naman, mga abogado, may mga samahan yan. Ipakita mo sa amin. We are fighting for what is right. Hindi po pwedeng mag-sorry-sorry. Ako ipakulong 4 days, 5 days. Tangina. Bubueltahan ko siya kung ano yung batas na pwede kong ibigay sa kanya. Ha? Attorney Tolentino, I challenge you, huwag mong patawarin to. Kailangan to i-disbar. Filean nyo ng administrative, whatever. Ikaw naman ang abogado na dyan. Filean nyo kung anong pwede. Hindi po pwede itong mag-sorry-sorry. Sorry-sorry na lang. Sabi ko, kung bitay pala ito, patay na siya. Ganon. So sorry na lang yung kanyang buhay. Yan, alam nyo, kakapanood ko lang, kababasa ko lang ng isang article, na isang crime sa Williamson County sa Texas. May taga-Texas ba dito? Nangyari 1986. Hanapin nyo yung Christine Morton. Okay? Christine Morton. O, si Christine Morton, o yan ang apelyido niya. Ginorgor siya sa loob ng bahay niya. Alright? Nang isang umaga, ginorgor siya. Hindi ko na ikuha sa mahaba yung istorya. Okay, ginorgor siya, mga kababayan, noong 1986. So, napagbintangan yung asawa niya. Para maintindihan niyo yung kwento, basahin niyo o hanapin niyo dyan sa Facebook nandyan. Pinagbintangan yung asawa niya. Alright? So, later on, di ba, nakulong. Fast forward tayo, for 25 years, wrongful conviction. Nakakulong siya. Nang habang buhay. 2011 nakalaya siya, mga kababayan. Alright? Noong 2011, from 1986, nakulong siya dahil yung putang inang judge
Okay? Talagang akto, kakapanood ko lang yesterday. Akto dito sa pinag-uusapan natin. Yung Jutang Ginemes na judge sa Texas, ang prosecution, hindi nila present ang lahat ng ebidensya. Like yung testimonya ng anak, ng ng asawa, okay, anak ng biktima at ng asawa na wrongful convicted. So hindi na isama doon yung sinabi ng bata, ng anak nila 3 years old, na hindi na ibang tao during that time ng krimen, may ibang tao, hindi yung tatay niya, hindi sinama ng judge ng prosecution. Then yung isang ebidensya, yung bandana na may DNA, kasi in 1986 wala pang DNA. Napanood nyo? Yes. And, di ba? This is amazing, no? When you watch forensic file or kung ano pa man, sabi ni Sins. So, from 1986, wala pang DNA. Hindi pa ganun ka-systematic, hindi pa ka-high-tech. So, wala pa, kaya hindi na DNA yun. Fast forward, nung nagkaroon na ng DNA testing, long story short, hindi ang pumatay yung asawa, which is for 25 years na nakakulong. Yung judge pinadisbar. At the same time, pinakulong, nakasuhan. Dito yun sa Texas. Hanapin yung story. Napakaganda ng storya, So, ganito din, kaya inihalin tulad ko, although yung kay Jason sa is, inaresto siya, di ba? Hindi wala pang paglilitis, di ba? Ang sabi non-bailable. Imagine mo kung non-bailable, edi makukulong si Manong Jason sa nang ganun-ganun na lang. Tapos after mo magkamali, sorry na lang. Kaya nga explanation ko, what if kung gurgur ang parusa? Ginurgur mo na siya ngayon. Ay, sorry, after 5 days, nagkamali ako eh. Si Pedro pala dapat ang ginurgur. Hindi pala, nagkamali ako kasi yung form kasi medyo malabo na ang mata ko kasi ganito, ganyan, chuchu-chuchu. Hindi ba kajutang Ginemes yan? Di ba? Hindi po pwede yan. Mga kababayan, alam na alam natin, sinadya yan, inutusan yan, yung judge na yan, I hope, malaman natin ang pangalan, inutusan yan ni Liz Satanas at ni Bangag na sindakin si Jason sa para kaming mga vloggers, kayo na mga nandiyan na nanonood, kayo na mga nagko-comment, ay matakot na kayo magsalita, magkomento laban sa bangag na administrasyon. Nakaliwat kanan ang pagbibintang na panggigipit at mga abuso daw ni Inday Sara, andyan sa impeach sila ang mga Duterte, pero sila mismo ang lumalabag sa batas. Malinaw pa sa sikat ng araw dito sa case ni Jason sa na binaboy nila, nilapastanganan nila ang konstitusyon. Wala na silang sinusunod na batas, mga kababayan. Yan ang malungkot na sitwasyon natin, kaya dapat talagang mawala na yung mga hayop na yan kasi ganun na lang sila manggipit sa atin. Diba? Anong sinasabi ng NBI dyan? Diba? Tinutugis si Inday Sara na si Inday Sara nagkaroon ng grave threat sa mga bangag dahil sinabi nga doon sa Zoom na yon, nagugurgurin niya pag ginurgur si Inday Sara, gugurgurin niya, papagurgur niya sino yun? Si Satanas, si Tambaloslos at si Bangag. Di ba? Dididiin nila sa media na si Sara, ganito, ganyan. Okay? Si Sara ay talagang ganito ang ugali ng mga Duterte. Talagang sila ay manggugurgur ng tao. Tignan mo, may sinabihan siya na ganito, na ganyan. Nakita nyo, mga palangga? Pero ang totoo, sila ang manggugurgur. Bakit kamo? Nag-appoint si Bangag Jr. ng isang matibag. Kaya yung Melvin Matibag na yan na ang daming lumalabas ngayon na nagba-viral sa lahat ng kahayupan niya. And today, inamin niya na noong 2020, yung Mel Sabio, nakausap niya, inamin niya na sinabihan niyang pag ginurgur kita, walang ebidensya. Ang grave threats yan. Although that was 5 years ago, sinabi ni Matibag, mga kababayan, bati na raw sila, ganyan-ganyan, magbe-business partner na nga sila, ganyan-ganyan. Sino ngayon ang tunay na manggugurgur? Kaya nga ang tanong ko sa kanya, Matibag, ilan na ba ang binatay mo? Ilan na ang ginurgur mo? At saan mo itinapon ang bangkay ng mga ginurgur mo? Kasi parang isig-isi lang nga sa kanya, di ba? Na gumurgur siya ng tao. Papalagpasin ba natin ito? Dapat ang ombudsman, dapat ang taong bayan mag-file ng case against Matibag o tanggalin siya sa pwesto. Pwede ba ito administrative? Pwede pa ba ito kriminal? Kasi ang nagbati na sila ng
nagbati na sila ng nung Mel Sabio, yung pinagsabihan niyang gugurgurin niya. Di ba? I think pwede pa ito kasi criminal case, People of the Philippines versus Matibag, na madali lang magsabi sa kanya, ipagugurgur kita at walang ebidensya. Or administrative case. Although during that time, hindi pa naman siya nasa pwesto, pero dapat, mga kababayan, ang ombudsman, well, magkakasabwat sila, di ba? Magkakasabwat sila. Ang ombudsman dapat gumagawa nito. Dahil hindi pwedeng mamuno diyan, happy pa ng NBI, National Bureau of Investigation. Pinamumunuan niya ang pag-iimbestiga sa mga taong nagkakasala o mga inaapi o ginigipit. Pero siya mismo, bilang happy ng NBI, ay nagsasabi na pwede siyang o magpapagurgur siya. At ito ay walang makikitang ebidensya. Sabi ko nga kagabi sa inyo, pag sanay na sanay kang gumurgur ng tao, ganito ang mga litanya. Bakit mo naman sasabihin yan kung wala kang background na gumugurgur ka ng tao? Di ba? Wala kang background na gumugurgur ka. Kung matino kang tao, mga kababayan, na katulad ko na walang pinatay ni isang lamok lang ang ginugurgur ko, mga kababayan, hindi ko sasabihin yan. Kaya lagi kong sinasabi na magugugurgurin ko kayo, pero sa Department of Gurgur, sa ngalan ng batas, kung mayroong parusang jitay. Hindi ako gugurgur ng basa-basa. Ano, dudumihan ko pa yung alindog ko? Gugurgur ako ng mga mababahong kawatan katulad ninyo? Dapat batas ang gumurgur sa inyo, mga hayop kayo. Sanay na sanay sila. Kaya no wonder, sabi ko nga, yung mga assassins ni Satanas, para sa akin, di ba? Para kay Zaldico, para kay Harry Roque, lalo na si Zaldico, sinasabi ni Zaldico na ipapapatay siya pag bumalik siya sa Pilipinas. Remember that? Bakit nasasabi ni Zaldico yun? Di ba? Kasi sinabi sa kanya na ipagugurgur siya. Nakita nyo na lumalabas mismo sa NBI director na ipagugurgur. Lumabas din sa dating NBI Director Santiago na kahit saan hahantingin nila ako. So, sino tunay na mamamatay tao dito? Sila. Hindi si Sara. May buhay pa si Bangag eh. Imagine mo, sa tingin mo ba, kung sa paggigipit, kung may kapangyarihan si Sara Duterte, sa ginagawang paggigipit na yan, patay na si Bangag ngayon. Kung yung sinasabi ni Inday na mayroon siyang ganyan-ganyan, na ililiteral nila, gagawa nila ng kwento, patay na si Bangag ngayon. Bakit paantay ni Inday yung magurgur siya? Gugurgurin niya na ngayon yan. Kaso hindi intensyon ni Sara Duterte na gurgurin ang mga bangag. Ang sabi lang niya, ipapagurgur kapag oras na siya ay ginurgur. Ngayon, kitang-kita ng mga kababayan kung sino ang mga may dugong kriminal. Kung sino ang gumagawa ng krimen. Dahil sila mismo nag-hire ng assassin, sinasabi, gugurgurin si Zaldico, gugurgurin si Maharlika, gugurgurin kaming lahat na nagsasalita. Diba? So yan. Okay? Sabi ni Chrysom, doon ka sa page mong addict mo. Hayaan mo na yung mga palangay, mga hayop na yan. Alright? Yes, Teresa Clarissa. Thank you very much, palangga. Yes. Ngayon, ano nangyayari ngayon? Hindi pa pwedeng ganito. Madam Maharlika, naging National Bureau of Gurguration ng NBI under the Bangag Palaka Administration. Yes. Lahat tayo gustong gurgurin. Hindi po pwedeng gugurgurin na lang tayo ng ganun-ganun na lang mga kababayan. Na trip nila tayong patahimikin. Ang messaging nila is patahimikin tayo para hindi na tayo magsalita against kay Bangag. Sabi ko, ako ang una nilang gustong patayin eh. Diba? Lahat na lang. Millions and millions of people's money na ang ginagastos nila para huntingin ako, para kasuhan ako. Lahat na lang. And now, yun nga, si Manong J, si Ka Eric, at marami pang iba, mga kababayan. Ganito ang larawan ng inyong administrasyon. Halos lahat ngayon ay nararamdaman nyo na ang kahirapan. Ulitin natin, dyan sa Bureau of Immigration, sa Foreign Desk, shout out uli kay El de la Cruz, na pinagtitignan niya ang mga bank account ng mga Pilipinong lumalabas ng bansa na mga turista kasi kumukuha siya tignan niya kung malaki ang account, ang pera sa account para makahingi siya ng bribery, ng bribe or extortion. Yang jutang ginimis na yan, wala siyang karapatang tignan.
Walang court order para tignan ang mga bangko and transaction ng mga Pilipinong lumalabas na nagbabakasyon lamang sa ibang bansa. Kapag trip-trip nilang buksan ang account, yan ay paglabag sa batas. Kaya sabi ko nga sa inyo, mga hayop, dilubyo na talaga ang nangyayari sa Pilipinas. Mga demonyo na talaga dahil wala silang takot dahil ang kanilang presidente ay isang addictus benedictus. Okay? Recently, si Congressman Leandro Reviste, may sinasabi siya, okay, nananawagan siya na imbestigahan si Executive Secretary ay ang si Recto. Imbestigahan din yan kung addict din yung hayop na yan. Well, ang pinapaimbestiga niya na sangkot at kasabwat ni Garjola, di ba? Sa flood control, sa pagdanakaw. Imagine mo, kaya nga sabi ko, dito kay Leviste, okay? Sabi ni Leviste, nang simulan kung imbestigahan ng DPWH, Batangas at ang mga kumpanyang konektado sa mga Garjola, sunod-sunod